Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia. Siyempre, ang bilis ko namang magsalita. Andito tayo para sa finale ng kwento ni Tita Ina. Pero bago natin puntahan ang kwentong yan, nais ko munang mag-thank you ulit sa inyo dahil hindi kayo nagsasawa sa atin. Maraming salamat sa mga hindi nagsiskip ng ads. I love you all so much talaga dahil hindi kayo nagsiskip ng ads at lagi pa rin kayong nakikinig sa atin. Lagi pa rin tayong minamahal dito sa ating munting channel. Maraming salamat dun sa mga lagi pa rin nakapag-subscribe sa atin at nag-click na ng notification bell. Thank you so much sa inyo. Nako, huwag na nating patagalin ito. Bumati na tayo para makadako na tayo sa ating kwento. Ay, ako kay Gloria Havillonar from Hong Kong. Maraming salamat. Angelita Villapuerte. Thank you so much. Jennifer Lingaza, Rosana Crisostomo, Riza Lopez all the way from Hong Kong, Alcura Ukit, maraming salamat, Liza Teves, Gail Easy, Chrislyn Cabael, hello rin kay Jenny P. Damasio, maraming thank you, Sally Buma, Merlina Humawan, Judith McGovern, Leonie Hiso, maraming salamat din kay Ray Calalo, hello kay Lina Benedicto Calalo, ang nag-iisang babae daw sa buhay niya. Wow, sana naman nag-iisa. Jeanette Mariano, thank you so much. Annalie Cristobal, Yuki Viel, maraming salamat. Grabe naman sa Yuki Evil. Pasensya na po, Yuki Viel. Ayun. Gimaras Girl, maraming thank you. Aksa Heliana, Jude Simple, maraming salamat. Jeneline Las Piñas, Winner Red, all the way from Oriental, Mindoro. Hello rin kay Julian Ramilo, maraming salamat. Kay Jin8864, Marichet Serviano, Dins Lumigid, salamat po ng marami. Huwag na nating patagalin, medyo SPG pa rin ito, kaya pakigabayan muna ang inyong mga chikiting. Eto na ang last part sa kwento ni Tita Ina, dito lamang sa Dear Mama Mia. One day, Mama Mia, napansin ko na lamang na para bang ayaw na ayaw ko ng amoy ng instant noodles. Nagagalit akong kapag natitignan ko pa lamang ang pakete nito. Pagkatapos kapag may nakita ko ay talagang hindi ko napipigilan ang sarili ko at itinatapon ko ang mga ito. Mama Mia, dati, hindi naman po ako galit sa mga instant noodles. Ang totoo niyan, nung nagbo-boarding house pa po ako, isa po ito sa mga pagkain na nakapagpa-survive sa akin. Kaya lang, ewan ko, hindi ko talaga nagugustuhan ng amoy na yon, so ang akala ko ay sira na ang instant noodles na yon. Kaya itinapon ko lahat. Pero sa katagalan, sa tuwing nakakakita ako ng kahit na anong instant noodles ay naiirita talaga ako at hindi ko gusto yung amoy. Kaya nagduda na rin ako sa sarili ko. So bumili ako ng pregnancy test kit. Pagkakita ko sa 2 pulang linya ay kinabahan ako sandali. Pero agad ko rin namang kinalma ang sarili ko. Naisip ko kung paano ko ba sasabihin sa mga magulang ko ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Normal lang naman siguro na ang magiging initial reaction natin ay ang takot kapag nalaman nating buntis tayo at wala naman tayong asawa, hindi ba? Pero nasabi ko sa sarili ko, Mama Mia, ngayon pa ba ako matatakot sa dami ng mga napagdaanan ko? Naubos na yata siguro lahat ng takot sa katawan ko. So naisip ko, kung palalayasin man ako ng mga magulang ko, di palayasin nila. Mabubuhay lang din naman siguro ako sa sarili ko, 'di ba? Lalo ngayon tapos naman na ako sa pag-aaral ko. So nung nagkita kami ng mama ko ay agad kong inamin sa kanya ng walang kaabog-abog ang tungkol sa sitwasyon ko, Mama Mia. Ma, buntis ako, sabi ko. Tumingin lang ang mama ko sa akin na para bang inaarok at sinisigurado kung seryoso ba ako sa sinasabi ko. Nasaan ang ama niyan? Tanong ni mama. Hindi ako nakasagot. Alangan namang aamin ako na si Liam ang ama nun, 'di ba? Baka ipatawag pa ito ng mga magulang ko. Ilang buwan na ba yan?
Ewan, hindi ko alam. Ano? Bakit naman ganyan, anak? Sige, sumama ka sa akin. Magpapa-check up tayo. Na-relieve ako sa sinabi ng mama ko. Sumama nga ako sa kanya papunta sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Siyempre, Mama Mia, hindi naman talaga mawawala yung mga marites at chismosa, no? Parte na ata sila ng ating daily life eh. So, hindi na tayo dapat magulat kung pinagchichismisan tayo dahil pati rin naman tayo ay chismosa din. Hindi naman mawawala sa tao yon. Kaya ayon, lagi silang nagtatanong at nangungulit kung nasaan na raw ang papa ng dinadala ko at kung sino raw ang papa nito. Kung ano-ano pang naitanong nila. But my mother chose to ignore them. Wala siyang pinatulan kahit na sa kung anumang sinasabi ng ibang tao. May iba, sinasagot naman niya na nandun sa abroad ang ama ng dinadala ko. Pagpasok namin sa room ng OB, ang doktora ay asawa pala ng first cousin ng mama ko. So siya lang talaga ang sinabihan ni mama tungkol sa tunay kong sitwasyon. Ay nako, Ina, huwag kang maglungkot-lungkutan ha. Isipin mo, blessing ang baby. And right that very moment, Mama Mia, I felt so blessed and lucky. Doon ko nakita ang pagmamahal sa akin ng pamilya ko, lalong-lalo na ng nanay ko dito sa akin. Lumaki kasi ako na hindi ako close sa kanya. Lagi kasi siyang wala sa bahay eh. Pero ngayon, na-appreciate ko na ang pagmamahal ni Mama sa akin. Pag uwi namin sa bahay ay nandun ang papa ko. Oh, saan kayo naggaling? Tanong niya. Nagpa-check up. Buntis kasi itong si Ina. Sagot naman ng mama ko. Ha? Nasaan ang ama niyan, Ina? Tanong ni Papa. At dahil hindi ako nagsalita, mama ko ang sumagot para sa akin. Missing in action, sagot ni Mama. Pagtingin ko sa papa ko, Mama Mia, ay para pong hindi ko maintindihan ang sakit na naramdaman ko. Para pong dinikdik ng demonyo ang puso ko. I didn't see disappointment in his eyes, but I saw pain. Na-guilty din ako, Mama Mia. Hindi dahil buntis ako. Na-guilty ako dahil nasaktan ko ang mga magulang ko. Siguro, Mama Mia, sinisisi rin ng ama ko ang kanyang sarili dahil sa nangyari sa akin. Dahil sa nakita kong sakit sa mga mata ni Papa ay lumuhod ako sa harap nila and I ask for their forgiveness. Tumayo ka dyan. Huwag kang maglungkot-lungkutan dyan. Halagaan mo yung bata. Sabi ni Papa. Doon ko na-realize kahit gaano kasamang tao ang ama ko pa rin siya. At mahal pa rin niya ako bilang anak niya. And there, my world turned 360 degrees talaga. I promised to be good this time and never hurt them again. My pregnancy changed me for the better. And it made my family became closer, Mama Mia. Wala talaga akong naramdaman maski konting sakit na salita galing sa mga magulang ko. Wala akong narinig kahit na isang salitang masakit mula sa kanila. Second week of May, nagdesisyon ako na pumuntang Maynila para mag-take ng board exam. Mama Mia, bahala na lang si Batman kahit nabuntis ako. At least sumubok ako, 'di ba? Kung hindi makakapasa, edi magti-take ulit. Ganun naman talaga ang buhay. Maliit pa rin naman ang tiyan ko nung mga panahon na to, Mama Mia. Doon ako nagstay sa aming eldest first cousin sa Makati. Umuwi din agad ako pagkatapos ng exam. Paglabas ng result ay masayang-masaya ako dahil kahit na buntis ang ina nyo ay nakapasa pa rin naman ako sa awa ng Diyos. Tatanong nyo kung anong score ko? No sweat, 77. O diba? At least pumasa. Napakarami talagang blessing na dumating sa amin ng pamilya ko at this time, Mama Mia. Na-dismiss ang kaso ng papa ko.
Tinulungan siya ng kanyang kumpare, yung Major. Remember, nung part 1 ng kwentong ito? Mama Mia, totally tumigil na rin ang papa ko sa pagbebenta ng mga items. Yung rason niya, may parating na raw siyang apo. Nagplano na rin siya na sasakay ulit ng barko pagkatapos ko raw manganak nung mga panahon na yon. December 2020, I gave birth to a healthy baby boy. I became a mother at the age of 21. Mama Mia, kopyang-kopya ng anak ko ang mukha ng kanyang ama, except lamang sa kutis nito. Mula nung umalis ako ng Cebu ay wala na po akong naging balita pa kay Lian. Wala pa rin namang Facebook nung mga panahon na to. Siguro kung meron, lagi na lang akong nang sustok sa kanya. Ang iniisip ko na lang nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay siguro galit sa akin si Lian. Siguro ayaw na rin niyang makita pa ulit ako. Gaslighting ba ang tawag nun sa mga millennials, Gen Z at mga alpha? I made myself believe that Lian hates me para maibsan man lang ang guilt na nararamdaman ko. I just told myself na panahon na lang ang iintayin ko kung magkikita ba ulit kaming dalawa. Na kung sakali mang magtagpo ulit ang landas namin, kung ano mang mangyari ay tatanggapin ko na lang. Kung ano mang ang outcome ng pagiging impulsive ko noong mga panahon na yon. Masaya ako dahil may anak na ako. Nakaset na ang utak ko na hindi na ako mag-aasawa pa. Kasi to be honest, hindi ko po nakikita ang sarili ko nung mga panahon na yon na mag-aasawa pa, Mama Mia. Ano kaya ako kapag naging asawa ako? Hindi naman siguro ako marunong. Sapat na sa akin na may anak na ako at eto, ang baby ko ang nagbigay ng panibagong direksyon at inspirasyon sa buhay ko. Year 2001. 6 months ang baby ko nung nag-usap kami ni Nayeng na magtatayo kami ng negosyo. And luckily, Mama Mia, naging successful din naman ang business venture namin na yon. Si Yeng ay party animal pa rin. Sumasama ako sa kanya pero paminsan-minsan lang dahil hindi ko na kayang malayo ng matagal sa anak ko. Year 2002, month of May. May napuntahan akong 3 days convention sa Cebu. 1 year na mahigit ang baby ko nung mga panahon na to. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi pa nga ako sigurado kung pupunta ba ako sa convention na yon dahil parang ayokong mahiwalay sa baby ko. But my mom encouraged me para raw sa career growth ko yon. Siya na raw muna ang bahala sa baby ko. So ayun, nag-go ako sa convention na yon. First time kong tumapak ulit sa Cebu after sa pagiging abnormal ko at sa mga impulsive decisions ko. And it was very nostalgic pero in a good sense. Wala na akong naramdaman na trauma. Somehow, naiisip ko pa rin si Lian. What if magkita kaya kami ulit ano? Ano kayang magiging reaksyon niya? Ano kaya ang gagawin ko? Ang dami-daming pumasok sa utak ko nung mga panahon na yon, pero dinismiss ko rin naman agad dahil napakalaki naman ang Cebu at imposibleng magkita ulit kami. Hindi talaga ako fan ng mga coincidence na yan, Mama Mia. Dahil para sa akin, magkikita kayo kung talagang sasadyain mong magkita kayo. Tapos itong papa ko ay sumabay din sa panunukso sa akin. Tumawag siya sa akin, Mama Mia. Ina, may padadaanan ako sa'yo mamaya ah. Kukunin mo bago ka umuwi dito. Ano na naman yan pa? Baka kung ano na naman yan ha? Papeles. Kasi gamit na gamit ko. Para hindi na ako dadaan dyan sa Cebu kapag aalis na ako. San ka na naman pupunta? Bibigyan kita ng number ng kumpare ko. Si Major. Kayo na lang ang mag-usap kung saan kayo magkikita. Nag-okay ako sa plano niya, Mama Mia. Plano ko kasi din na magstay ng 1 more day pa pagkatapos ng convention para mag-shopping.
So ayun, dumating na nga ang araw na magkikita kami ni Major. Pinapuntan niya ako sa kanyang bahay. Binigyan niya ako ng address at instruction kung paano ako makakapunta doon. Mga 3 p.m. nung nakapunta ako kasi naglakad-lakad pa ako sa mall. Mama Mia, pagdating ko sa gate ng bahay ni na Major, ay agad akong sinalubong ng mga lalaki na parang mga goons. Hindi, joke lang. Hindi goons yun, kundi ang kanyang private security. Iniskorta nila ako papasok sa loob. Pagpasok ko sa loob ng bahay, Mama Mia, ay hindi talaga kayo nagkamali. Alam kong naisip nyo na ito. Nandun si Lian at nakaupo. Of course, shock na shock ako. Sino ba ang hindi magugulat, Mama Mia? Curious na curious ako kung bakit nandun si Lian. Pero hindi ako nagpahalata na nagulat ako. Kasi 'di ba, may kasalanan pa ako sa kanya. Feeling ko, yun na talaga ang araw ng judgment day ko, Mama Mia. Si Lian naman ay tinignan lang ako. Medyo awkward ako nung mga panahon na yon, ewan ko ba. Parang gusto kong tumakbo pabalik sa labas. Buti na lang at nagsalita itong si Major. Alika na, Ina. Umupo ka muna at kukunin ko muna yung mga papeles. Pamangkin ko pala, Ina. Si Lian. Diyan muna kayo, ha? Nagulat ako, Mama Mia, na pamangkin pala ng kaibigang Major ng papa ko, si Lian. Sa utak ko, malaki pala ang posibilidad na kilala na niya ako dati pa. Ay nako, nakakawalang gana naman talaga, Mama Mia. Akala ko pa naman parehas sa mga palabas sa TV ang senaryo naming dalawa. Nang muli naming pagkikita ni Lian. Yun bang parang nasa mga teleserye na may mga drama-drama? Pero yung sa amin, yung muling pagtatagpo namin ay wala man lang ka-thrill-thrill. Pati nga yung unang pagkikita namin parang on the spot agad. Sa sobrang awkwardness ay hindi ko alam kung ano ang magiging posisyon ko sa pag-upo or kung saan ako titingin, kung saan ko ba ibabaling ang paningin ko. Napapamura na ako noon ng lihim sa sarili ko. Hindi ko talaga in-expect ang pagkikita naming ito ni Lian. Ilang sandali pa ay bumalik si Major, dala-dala yung mga papeles na pinapakuha sa akin ng aking ama. Eto na, Ina. Alam na ng papa mo ang tungkol dyan. Okay, sir, thank you. Sir, hindi na po pala ako magtatagal kasi aalis na ako mamayang gabi. Sige, Iha, ikumusta mo na lang ako sa papa mo, ha? Lian, di ba pupunta ka naman sa kabilang bahay? Daan mo na lang si Ina para hindi na siya mag-antay pa ng taxi sa labas. Si Lian naman, Mama Mia, ay hindi nagsalita. Diretso lang siyang tumayo at ako naman ay sumunod na lang din sa kanya palabas. Ayoko nang humindi dun sa sinabi ni Major at baka magtanong pa ito at mag-usisa pa kung bakit ayaw kong magpahatid kay Lian. Pero hindi ko in-expect talaga, Mama Mia, na pasasakayin ako ni Lian sa kanyang sasakyan. Kasi hindi siya nagsalita, hindi siya umayon sa sinabi niyang tito niya. Paglabas ko ng gate ay nandun si Lian sa harap ng kanyang kotse. Ako naman ay wala lang din at nakatayo lang din sa may gilid ng kalsada nung bigla siyang nagsalita. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Dali-dali akong lumapit sa kanyang sasakyan at sumakay. No, kung totoo ang sinasabi nilang nakakamatay ang hiya, nako, matagal na siguro akong nag-rest in peace, Mama Mia. Dahil ilang beses na akong napahiya sa taong ito. Habang nagbibiyahe kami ni Lia, may tahimik na tahimik lamang kaming dalawa. Parang deja vu. Yung feeling na para bang nangyari na ito dati. Diretso ang mukha ko, Mama Mia, dahil hindi ko alam pero awkward talagang gumalaw. Sa utak ko ay kung ano-anong mura na ang sinasabi ko sa sarili ko. Shucks, hindi man lang ako nakapag-prepare sa pagtatagpong ito. Tumigil kami dahil may stoplight at kulay red po yun. Noon ay nasulyapan ko si Lian
na nakasubo sa kanyang bibig ang kanyang hinlalaki at parang kinagat-kagat niya ito. Nung nag-go na ay lumiko kami. Hindi ko na lang din minind, Mama Mia, dahil ang akala ko ay talagang iikot lamang siya. Hanggang sa lumipad na ang pag-iisip ko at wala na akong kamalay-malay sa biyahe namin. Nagulat na lamang ako nung papasok na kami sa Queensland. Pagdating namin sa loob ay lumabas si Lian at binuksan niya ang pintuan sa side ko. Lumabas ka muna dyan at mag-usap muna tayo. Lumabas na lang din ako. I feel defeated, Mama Mia. Susumunod ako kay Lian kung saan kwarto ba siya papasok. Pagkapasok ko, si Lian ay nakatalikod. Nakahawak ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bewang at nakatingala. Ang sakit-sakit pa rin, Ina, sabi niya. Halatang halata sa boses niya na umiiyak na siya. Akala ko okay na ako pero masakit pa rin pala. Bakit? Tanong niya. Mama Mia, parang deja vu ulit yon. Hindi ulit ako nakapagsalita. Naguguluhan ako kung ano bang isasagot ko kay Lian. Alam ko naman na wala kang pagmamahal sa akin, Ina Pero bakit naman ganun? Grabe naman. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Kahit nagabilin ka lang naman ng isang note na aalis ka na, wala Naglaho ka na lang na parang bula. Hinayaan ko lang siya ng mga panahon na ito, Mama Mia, na magtalak ng magtalak. Hindi na ako nagrason pa. Para saan pa? Alam ko naman na may kasalanan talaga ako sa kanya kaya I let him vent out all his pain. Tinanggap ko lahat dahil wala akong karapatan na magbigay ng rason o kahit na ano sa kanya. Bigla siyang nanuntok sa wall, Mama Mia, at bigla siyang nagsisisigaw. Dali-dali ko siyang nilapitan at niyakap. Pagkatapos hinila ko siya palayo sa wall na yon. Kasi baka suntukin na naman niya ulit. Baka mabutas pa ang wall na yon, baka makabayad pa kami. Joke lang, hindi pala yon. Baka masugatan siya sa pagsuntok niya sa wall na yon. Hinila ko siya, baka kumapano pa ang kamay niya. Pinaupo ko siya sa kama. Shh, tama na, Lian. Tama na, please. Sabi mo mag-uusap tayo. Umiiyak na rin ako sa mga panahon na to dahil nasaktan ako sa nakita ko sa kanya. Naawa ako sa kanya. Alam mo ba na pumunta ako sa inyo? Sa amin talaga? Sa bahay namin? Tanong ko. Hindi, sa lugar nyo lang. Doon ako sa bahay ng Brad ko. Tapos, sabi nila doon, buntis ka raw. Seaman ang ama. Tapos sabi nila, nandun daw kayo sa Maynila. Yung ama daw ng anak mo ay nandun din daw sa Maynila. Kasi, papasakay na ng barko. Nagulat ako, Mama Mia, bakit may ganong chismis? Sa lugar namin wala naman akong naririnig. Ang sarap naman ng chismis na yon. Hindi ako nakapag-react. Inantay ko na lang na matapos siya sa kanyang pagsasalita at mailabas niya lahat ng frustration niya. Kumusta ang anak ninyo? Malaki na ba? Okay lang naman. Lalaki ang anak ko. Tumahimik siya pero bigla siyang umiyak ulit. Naawa ako sa kanya, Mama Mia. Sa tapang ng mukha niya ay hindi mo aakalain na makakaiyak siya ng ganon. Tumayo ako sa kanyang harapan at niyakap ko yung ulo niya. Yung ulo niya ay nasa tiyan ko. Umiiyak siya at ngumangawa talaga, as in yung iyak na iyak. Kaya hinaplos-haplos ko ang likuran niya. Tama na, huwag ka nang umiyak pa, sabi ko. Kasal na kayong dalawa? Tanong niya. Ha? Ano? Hindi pa. Ewan ko, Mama Mia, kung bakit ganun ang mga naging sagot ko noon. Siguro sa sobrang gulat ko sa mga tanong niya. Sa sobrang gulat ko sa mga chismis na kumakalat.
Biglang tumayo si Lian, pagkatapos ay hinalikan nako. Mama Mia, ewan ko kung bakit irresistible pa rin para sa akin si Lian after all these years. Idedetalye ko pa ba ang mga nangyari sa amin sa loob ng kwartong yun? So ayun na nga, nawala na naman ako ulit sa sarili ko. I responded to his kisses. Habang nagkahalikan kaming dalawa, yung mga kamay niya ay abala naman sa mga bulubundukin ko. Hanggang sa itinulak niya ako papunta sa may vanity table. Tama ba ang tawag nun? Yung may table na may malaking mirror. Pinagbend niya ako. Pinatuko niya ako sa may table, pagkatapos ay tinanggal niya ang skirt na suot ko. Tinanggal niya ang underwear ko. Mama Mia, hinawakan din niya ang pagkababae ko. Hindi ko na talaga nakakayanan ang nararamdaman ko noon. Ilang taon na rin na walang gumagawa noon sa akin. Kaya talagang sabik na sabik ako. Grabe, napaka-erotic ng posisyon at sitwasyon namin noon. Hindi ko na naisip kung ano pa ba ang mga pwedeng mangyari. Nagpatianod ako sa mga nangyayari dahil sa sobrang kiliti na aking nararamdaman. Pagkatapos, Mama Mia, binilisan niya ang pagpapala sa aking pagkababae. This is what I missed. Grabe ang ungol ko nung mga panahon na yon. Tumigil siya sandali at dali-dali niyang tinanggal ang kanyang pants at saka ang kanyang underwear. Pagkatapos, Mama Mia, ay hinawakan niya ako sa aking mga balikat at dumiretsyong pinag-isa niya ang katawan naming dalawa. With force talaga na para bang dun niya inilalabas ang galit niya. Bigla akong napasigaw sa pag-ungol, Mama Mia, dahil nasaktan ako pero napakasarap pa rin naman sa pakiramdam. Binilisan niya at pabilis ng pabilis na para bang wala siyang pakialam kung masasaktan ako at dun niya ako pinaparusahan sa bagay na yon. Pagkatapos ay pinaharap niya ako sa salamin. Nagpang-abot ang mga mata namin. Grabe. Mas nakakapag-init pala kapag tinitignan mo ang sarili mo sa salamin, Mama Mia. Hanggang sa naabot ko ng ligaya. Nawalan ako ng lakas kaya parang napahiga ako dun sa may table. Si Lian ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawa hanggang sa natapos din siya. Ang ulo niya ay nasa likuran ko na humahangos habang yakap-yakap pa rin niya ang katawan ko at magkaisa pa rin ang katawan naming dalawa. Hindi muna ako kumilos. Hinayaan ko na lang muna siya. Hinalik-halikan niya ang leeg ko. Matagal niya yung hinalikan. Mama Mia, nung tinignan ko ang sarili naming dalawa sa salamin, ay hindi pa pala kami hubot-hubad. Naging isang mga katawan namin na may mga suot pa kaming damit. Ilang sandali pa ay umayos siya ng tayo, pati na rin ako. Okay ka lang? Tanong niya. Ako? Okay lang. Agad akong ginaid ni Lian papunta sa kama at nahiga kami. Pagkatapos ay pinaunan niya ako sa kanyang balikat at ang isa niyang balikat ay andon humahaplos-haplos sa buhok ko. Okay lang ako, En. Kahit maging pangalawa ako, kahit maging kabit ako, okay lang. Basta andito ka pa rin sa akin. Ano? Papayag kang maging kabit? Tanong ko. Oo. Baka in the near future ako pa rin ang piliin mo. May baby na ako, Liam. Tanggap ko yan, Ina. Mama Mia, gustong gusto ko nang tumawa nung mga panahon na yon, pero sinakyan ko pa rin ang mga sinasabi niya sa akin. Kasi ang sarap pakinggan yung mga sinasabi niya. Yan mo lang ako, Ina, ha? Hanggang sa hindi pa kayo kasal dalawa. Total, andun naman siya sa malayo, di ba? Ikaw bahala, sabi ko. Pagkatapos nun ay niyakap niya ako at hinalikan sa aking mga labi. And just like that, okay na kaming dalawa ni Lian. Nagpahinga muna kami. Uy, babalik na ako sa hotel kasi mamaya
ang balik ko dun sa lugar namin. Pwede bang bukas ka na lang bumiyahe? Pwede bang magkasama muna tayo ngayon? Namiss kita eh. So ano pa ba, Mama Mia? Sabi ko naman sa inyo, hindi ako nakakahindi kay Lian, di ba? Tumawag ako sa amin at sinabi kong bukas pa ako makakauwi. Kaya yon, magkasama kami ni Lian pabalik sa lugar kung saan kami nag-date dati. Akala ko ba may lakad ka? Hayaan mo na yun. Ikaw muna uunahin ko, sabi niya. Nung nasa loob na kami ng kwarto, habang nagbibihis at naglilinis ako ng mga bagahe ko, ay biglang nagtanong si Liam, "Love, saan tayo kakain?" Kinilig naman ako sa sinabi niyang love, pero syempre, nagpanggap pa rin ako na parang hindi ko napansin ang kanyang sinabi. Ikaw ang bahala. May sinabi pa siya na restaurant. Parang sinadya niya eh. Pwede, ikaw bahala. Sige, tara na love. Bawat sentence niya sa akin ay may love talaga na salita, Mama Mia. Nakaka-cringe, pero aaminin kong nakakakilig din naman. Hinayaan ko lang siya sa kanyang trip kasi galing siya sa kakaiyak, 'di ba? Sandali lang love ha, sabi ko. Nagulat ako kay Lian, Mama Mia. Dahil tingin siya ng tingin sa akin. Tinignan ko rin ang mukha niya. Pero kung ano namang kilig ang nararamdaman ko ay parang naiiyak naman si Lian. "Oh, napano ka?" tanong ko. Bigla na naman siyang umiyak na para bang hindi lalaki. Masaya lang ako, pero at the same time, masakit. Masakit sa dibdib. Diba sabi ko noon sa'yo, Lian, kung sinong dumating sa akin, yun ang sa akin. Ngayon, kung mananatili ka sa akin, akin ka. Kaya wag ka nang magdrama dyan. Napaka-corny mo, sabi ko. Tumawa naman siya at yumakap sa akin ng mahigpit. Alam mo, ikaw talaga, noon ka pa talaga ganyan eh. Mahilig kang magpalambing, sabi ko. Tinawanan ko siya. Kumilos ka na dyan, love, aalis na tayo. Sabi ko, Mama Mia, na siyang ikinagulat naman niya. Well, siguro masasanay din ako sa tawagan namin na love. So ayun, pumunta muna kami sa restaurant na sinabi ni Lian. Nag-umpisa na naman kaming maging at ease sa isa't isa. Parang bumalik kami sa nakaraan. Nung mga panahon na okay pa ang lahat. Nakita kong masaya nga si Lian at masaya rin ako, Mama Mia, pero hindi pa totally. Siguro ma-achieve ko lang ang complete happiness kung mapakilala ko na si Lian sa anak naming dalawa. Napakarami naming napag-usapan habang kami ay nag-aantay ng aming makakain. Pati ang pagbabago ng papa ko ay na-share ko sa kanya. Lian said he's happy na okay na ang pamilya namin. Sana raw maging okay na rin kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, soon. Pagkatapos namin kumain ay umalis kami at pumunta kami doon sa lugar kung saan kami unang nagkakilala at kung saan niya unang nabiyak ang pakwan ko. Doon ko nalaman na kay Major pala ang bahay na yon, Mama Mia, at si Major pala ang may-ari ng construction business na minamanage ni Lian. Anong gagawin natin dito? Sisinghot? Tanong ko. Hindi love, may kukunin lang ako. Matagal na akong tumigil dyan, love, nung umalis ka. Kasi sa isip ko, siguro hindi mo ako kayang mahalin dahil sa bisyo kong yon, sabi niya. Natouch naman ako talaga sa sinabi ni Lian, Mama Mia, and I'm happy for him. And I'm proud at the same time na nakayanan niyang iwan ang bisyong yon. So ayun, pagkatapos namin dun sa bahay ng tito niya ay umalis ulit kami. Nagbiyahe kami pabalik sa hotel ko. Lagi kong iniisip noon as in thorough thinking talaga kung ano ba ang gagawin ko para mapakilala ko na si Lian sa anak namin. I came up with one of the biggest decisions sa buhay ko. Pagdating namin sa hotel habang nasa banyo si Lian, ay nagpaalam ako na tatawag ako kay Papa. So lumabas ako sa lobby, doon ako tumawag para hindi marinig ni Lian. Hello pa?
May itatanong ako sa'yo. Kung dadalhin ko ba dyan ang ama ni baby, anong gagawin mo? Ano? Anong gagawin ko? Ano bang gagawin ko? Di tanggapin. Hindi ka ba magagalit? Hindi, Ina. Malaki ka na. Kung anong gusto mong desisyon sa buhay mo, susuporta lang kami ng mama mo. May tiwala kami sa'yo. Okay lang talaga sa'yo pa? Okay nga lang. Yun pa ba, mabibigyan mo ng ama itong anak mo? Sino ba yan? Tanong ni Papa. Pamangkin po ni Major. Si Lian? Oo pa, isasama ko pag uwi. Naku, sige, papuntahin mo dito. So ayun na nga Mama Mia, medyo na-relieve ako ng konti, kaya bumalik ako ng kwarto. Naabutan ko si Lian na nakaupo sa bed, nakatatapos lamang maligo at naka-boxer shorts lamang. Talagang nag-init na naman ako ng mga panahon na yon. O diba, talalandi talaga itong tita Ina nyo. Nagkausap na kayo ng papa mo? Yes. At isasama kita bukas pag uwi ko. Sasama ka ba? Medyo kinabahan ako Mama Mia at baka humindi si Lian. Lalo pa at matagal talaga ito bago sumagot sa akin at tumitig lamang. Ilang sandali pa ay sumagot si Lian. Okay lang ba? Baka malaman ng boyfriend mo mag-away pa kayo. Sabi niya. Bakit natatakot ka ba? Tanong ko. Hindi naman, ang akin lang. Hindi mo ba ako ipaglalaban, Lian? Ano bang hindi? Kung pwede nga, agawin kita. Gagawin ko eh. Hindi ako sumagot, tinignan ko lamang siya. Okay, sasama ako sa'yo bukas, Ina. Mama Mia, talagang nakangiti ako ng malaki sa naging sagot niya. Finally, parang aayon na rin sa amin ang panahon. Agad akong hinila ni Liam at napakandong ako sa kanya. Sandali love, mag-half bath muna ako at tumayo ako. Si Liam naman ay umiti lang pagkatapos ay hinampas ang puwet ko. Pagkatapos kong maligo at mag-half bath ay lumabas ako na nakatuwalya lamang. Eto talaga tong una nating pagkikita, 'di ba? Ganitong ganito eh. Pagkatapos noon ay agad niyang tinanggal ang towel na suot ko. Ganito sana ang gusto kong gawin sa'yo dati. Uy, wala kang modo ah. Pagkatapos noon ay tumawa siya. Halika nga. Hinila niya ako at pinatayo sa kanyang harapan nang wala man lang kahit na anong damit. Agad niyang pinagpala ang mga bulubundukin ko. Mama Mia, ito talagang si Lian ay parang hindi talaga nakokontento kahit kakaano lang namin dun sa pinagdalhan niya sa aking motel. Ako rin naman ay hindi nakakahindi, alam niyo naman 'di ba? Masunurin ako. Kaya hinayaan ko na lamang siya at na-turn on din naman ako sa ginagawa niya. Hindi ko talaga mapigilan ang umungol sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa ni Lian. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay parang more than just having tooth ang ginagawa namin. Parang we're making love. Ilang sandali pa ay pinatalikod na niya ako. Pero nakakandong pa rin ako sa kanya. Pagkatapos ay pinag-isa na niya ng dahan-dahan ang katawan naming dalawa. Mama Mia, gumalaw si Lian samantalang ako nung mga panahon na yon ay ninanamnam ko lamang ang pag-iisa ng aming katawan. Habang ginagawa niya yon ay tinatanong niya ako kung masarap ba. Sobra, sagot ko. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa leeg. Sabi niya, I love you, love. Ako naman ay hindi sumagot sa kanyang I love you at umungo lamang ako. Grabe ang sweet mo talaga. Hindi mo sinasagot ang I love you ko. Pinagtawanan ko lang siya, Mama Mia, habang patuloy pa rin siya sa ginagawa sa katawan ko.
Pagkatapos naming magparaos ng init ng aming mga katawan, ay naghanda na kaming dalawa, Mama Mia. Kasi babiyahe pa kami. Si Lian ay naghanda na ng kanyang mga damit. Busy talaga siya sa paghahanap rin ng kung ano ba ang ipapasalubong sa aking pamilya. Lagi siyang nag-iisip kung ano ba ang dapat niyang dalhin para kay Papa. Ano bang gusto ni Boss? Hindi ko alam. Punta muna tayo dun sa bahay ni Tito. Agad namang nanlaki ang mga mata ko. Alam mo, bakit tayo pupunta dun? Dadalhan mo ba si Papa ng item? Baliw, hindi. Kasi kukuha lang tayo ng mga manok dun, baka gusto niya. Mama Mia, akala ko lechon manok ang kukunin namin. Pero mga manok pang sabong pala. Nagbiyahe tuloy kami na may bitbit kaming mga manok. Isang babae at isang lalaki. Para tuloy kaming sasali sa derby nung mga panahon na yon. Pero tumawag naman ako sa bahay at sinabi kong magpapasundo kami dahil ang dami naming bitbit. Sabi ko, Mama Mia, isama na lang din nila ang baby ko. Kaya ayun, nung dumating ng barko, mga 3 p.m. ata yun, medyo malayo-layo ng konti ang parking area galing sa kung saan dumaong yung barko, ay naglakad pa kami, Mama Mia. At habang naglalakad kami, ay may mga nakatambay na sa gilid ng pier. Alam na alam ko talaga na mga marites ang mga yon. Mga kakilala ko pero hindi ko pinapansin. Uy, Ina, yan na ba ang asawa mo? Tanong ni Marites number 1. Yes. Yan ba ang papa ng anak mo? Yes. The whole time na naglalakad kaming dalawa ni Lian, Mama Mia, ayun ang mga naririnig kong tanong ng mga nakakakilala sa akin na aming nadadaanan. Si Lian naman ay tahimik na tahimik lamang. Sinusulyapan niya lang ako na para bang nag-oobserba siya sa kanyang paligid. Hanggang sa nakarating na kami sa parking area. Pagkakita niya sa anak ko, Mama Mia, ay agad na tumakbo sa akin papunta ang bata. Ako din naman ay agad ko siyang niyakap at sinalubong. Pagkatapos ay hinarap ko ang bata kay Lian. Dada, Bio, sabi ko. Dada, sabi naman ng baby. Mama Mia, umaktong magpapakarga ang bata kay Lian. Ang mukha naman ni Lian ay para bang natutulala, na para bang hindi alam kung anong gagawin, na para bang naguguluhan. Pero agad naman niyang tinanggap yung bata na magpapakarga sa kanya. Nung kinarga na ni Lian ang bata, ay yumakap ako sa kanya. It was a very heartwarming sight to see, kaya hindi ko napigilang yakapin si Lian. Ang laking pasasalamat ko talaga sa Diyos, Mama Mia. Kasi kahit sa dami ng mga maling desisyong ginawa ko, ay hindi pa rin niya ako hinayaan na mahirapan ng husto. Sabi nga sa Bible, when the time is right, the Lord will make it happen. Isaiah 60:22. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, at hindi ko ipinilit nung una at inantay ko ang tamang panahon. At totoo nga, kasama nga pala naming sumalubong ang yaya ni baby. Distant relative namin siya, natawagin na lang natin sa pangalang Yaya. Si Lian pala, daddy ni baby. Kumusta ka na, iho? Welcome dito sa lugar namin. Si Lian ay gulat na gulat at hindi talaga niya ma-describe o hindi ko ma-describe ang reaksyon niya nung mga panahon na yon. Pero sumagot din naman siya. Okay din naman niya, salamat. Alam mo, manang-mana sa'yo ang anak mo, iho. Si Lian ay hindi nakasagot. Ganun na lang ang sagot niya. Hanggang sa makarating kami sa bahay.
Agad kaming sinalubong ni Papa. Paglapit ni Liam sa Papa ko, ay sumunod din siya sa pagmano ko kay Papa. Magandang hapon, boss. Agad inakbayan ni Papa si Liam at dinala papasok ng bahay. Anong boss? Hindi ba Papa? Halika, pasok, pasok. Kumusta si Major? Mabuti naman pa, tanong niya. Gustong gusto ko nang matawa dahil awkward na awkward talaga si Lian nung mga panahon na yon. Grabe talaga. Nakaka-cringe ang mga naririnig ko pero natatawa ako sa reaksyon ni Lian. Sa isip ko nung mga panahon na to, eto na talagang reality ko. So dapat ako nang mag-adjust. Napakahaba ng naging tsikahan ni Lian at ng papa ko lalo na tungkol sa mga manok. Kinagabihan nung magpapahinga na kami, si Lian ay umupo sa aking kama na para bang ang lalim-lalim ng iniisip. So kinalabit ko siya. Uy, anong ginagawa mo dyan? Love, pwede ba? Iklaro mo nga sa akin ang lahat. Sino ba talagang papa ni baby? Huminga na lang ako ng malalim bago tumabi sa kanya. Oras na rin siguro para sabihin ko kay Lian ang buong katotohanan. So ikwinento ko sa kanya lahat ng nangyari. As in lahat-lahat. Wala akong in-skip ni konting detalye. Si Lian ay umiyak na naman. Ewan ko ba tong lalaking to? Kalalaking tao, ketigasin ng muka, iiyakin naman pala. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Lian, kasi naguguluhan din ako nung mga panahon na yon. Gulong-gulo ako sa utak ko. Magulo naman talaga lagi ang utak mo, ina eh. Tatawa sana ako pero napakaseryoso naman ni Lian nung sinabi niya yun sa akin. Ano bang apelyido ng batang... Ano bang dinadala niya? Hindi ko pa siya napaparehestro. Ha? Bakit naman? Kasi baka may lalaking magkagusto sa akin tapos tatanggapin si baby. Doon ko iaapelido sa kanya. Ano? Nababaliw ka? Sa tingin mo papayag ako? Ipaparehistro natin si baby bukas. Biglang naggalit si Lian, Mama Mia, at natawa na lang talaga ako. That night, for the first time, natulog kaming tatlo na kumpleto. Si Lian ay nakayakap lamang kay baby. Ang sarap-sarap sa pakiramdam, Mama Mia. Ang ganda-ganda nilang tignan dalawa. Nasabi ko sa sarili ko na wow, eto na talaga ang pamilya ko. Ang pamilya ko na dapat kong ingatan at ipaglaban. Pero dahil nandun si baby sa kwarto ay wala talagang naganap na milagro sa pagitan naming dalawa ni Lian. Isa pa, pagod na pagod din kami sa aming biyahe. Kinabukasan ay inikot ko si Lian at ipinasyal ko siya dun sa grandparents ko at sa mga pinsan ko. Diba na-mention ko nung part 1 itong kwento na kaming lahat ng mga magpipinsan ay naalagaan kami ng aming grandparents? 8 nga pala kaming lahat. Kasali na kaming 3 ng mga kapatid ko. 4 na babae at 4 na lalaki kaming magpipinsan. Yung nasa Makati ang eldest. Sakto naman, Mama Mia, na yung naging asawa ng isa kong pinsan ay kabrad pala ni Lian. So napakabilis lang din nilang magkasundo. I found out na friendly pala itong si Lian, pero namimili po siya ng kanyang close friend. Yun lang ding close sa amin, ang kanyang naging ka-close. So ayun, yung mga chismosa at mga marites sa lugar namin ay talagang nagkaroon ng panibagong pulutan ng chismis dahil nauwi na raw ang asawa ko. Kaya pagkatapos noon ay pumunta na rin kami ni Lian sa local registrar namin at pinarehistro na namin si baby. Pero inadvisean muna kami na magpakonsulta ng abogado. Sakto naman, Mama Mia, na ang isa kong lalaking pinsan ay kakapasa pa lamang at naging abogado niya. Ang advice niya sa amin ay magpakasal na lang muna kami para daw maging legitimate ang anak namin through marriage. At pag-uwi namin sa bahay ay biglang nagsalita itong si Liam. Pakasal na tayo kahit civil lang para maparehistro natin si baby. Medyo naguluhan ako at nagulat ako slight at hindi talaga ako handa sa kanyang sinabi.
Hindi ako sigurado kung ready na ba ako sa pagiging Mrs. Mamma Mia, kung kaya ko na bang maging asawa. Pero hindi na lang muna ako nagsalita. To follow na lang, love, yung kasal sa simbahan. Tatawagan ko muna sina daddy, sabi niya. Promise, nagpi-freak out na ako sa mga sinasabi niya, Mamma Mia. Imaginein ko pa lamang na ikakasal kami ay parang ang sarap-sarap ng sumigaw-sigaw. Parang nakakahiya kasi. Don't get me wrong ha, of course, si Lian ang gusto kong maging asawa. Pero hindi naman ako sigurado sa sarili ko that time kung ready na ba ako na mag-asawa. Nasa isip ko, Mamma Mia, what if magkasala na naman ako kay Liam? What if hindi ko kayang gampanan ang pagiging asawa niya? Basta, umandar na naman ang pagiging abnormal ko at ang pagiging overthinker ko. Pero hindi ko pinahalata sa kanya ang mga nasa isip ko kasi ayokong masira ang moment na yun para kay Lian. Nung biglang dumaan sa harapan namin ang aking ama. Pa, mag-aasawa na kami ni Ina. And just like that, Mamma Mia, wala nang pasapa sa kalye pa. Ganun kasimple. Walang proposal thingy na nangyari. Ha? O kayo, malalaki na kayo eh. Desisyon nyo na yan. O diba? So very wala talagang gulo ang mga people nung mga panahon na yon. No wonder yung ama ko ay dun siguro talaga ako nagmana sa kanya. Oo lang ng oo. Sinabi ni Lian sa ama ko ang rason ng pagpapakasal namin at umuo naman si Papa. Mamma Mia, nasobrahan ang panahon sa akin. Nasobrahan si Tadhana ng pagbibigay sa akin ng lahat-lahat dahil isang bagsakan talaga. Na-schedule agad ang kasal naming dalawa ni Lian sa Mayor. Second week of August 2002. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong petsa. Napakalaking disgusto noon sa loob ko, Mamma Mia, pero ang isip ko ay wala na siguro akong magagawa. So I talked to my cousin, yung asawa ng kabrad ni Lian. Humayag ka na. Ano pa bang kinatatakutan mo? Hindi naman nakakamatay kapag ikakasal ka eh. Nakakahiya eh, sabi ko. Baliw ka ba? Bakit ka mahihiya? Ang gwapo-gwapo ng magiging asawa mo, engineer pa, tapos may kaya sa buhay. San ka pa niyan? Ano, gusto mo ba yung tambay sa gilid ng daan, ha? Yun ba ang gusto mo? Pero adik naman? Ayusin mo nga ang buhay mo, Kaz, sabi niya. Sa isip ko, Mamma Mia, lalayas kaya ako? Mas lalong sumakit ang ulo ko sa pag-iisip kung lalayas ba ako. Saan naman ako pupunta? Paano ang negosyo ko? Ang negosyo namin ni Nayeng? Bibit-bitin ko ba si baby kapag lalayas ako o iiwan ko? Stress na noon ang utak ko, Mamma Mia, at pagod na sa kakaisip. Nasabi ko na lang, bakit ako aalis? Bahay namin to. So, pinahinga ko na lang ang utak ko. So ayun, habang nag-aantay kami sa date ng magiging kasal namin, ako ay patuloy pa rin sa aking negosyo. At nagbabantay at nag-aalaga din kay baby. Siyempre, nag-aalaga din sa ama ni baby lalo na kapag gabi. Bahay negosyo lang talaga ang routine ko lagi. Nakakaalis kami every hapon dahil gustong-gusto ni Lian na umaalis kaming tatlo ni baby at kakain sa labas. Samantalang si Lian ay busy rin naman, Mamma Mia, sa pagpapaalipin sa lola ko at sa parents ko. Wala pala siyang trabaho nung mga panahon na yon. Mula nung dumating siya sa lugar namin ay hindi pa siya nakakabalik ng Cebu. His choice. So ayun, parang naging panday siya, electrician, plumber, driver, tiga-kopras, kung ano-ano na lang ang iuutos sa kanya. Pero hindi talaga siya humihindi. Hinahayaan ko na lang siya dahil sabi niya ay nakakabagot naman daw kapag walang ginagawa sa bahay. At ang pinaka-the best, Mamma Mia, ay talagang kasama si Lian ng papa ko kapag pumupunta sila sa sabungan. Mamma Mia, laging ipinagmamalaki ng papa ko si Lian bilang asawa ko.
Kapag umuuwi sila ay lagi namang binibigay sa akin ni Lian ang panalo nila. Mula nung dumating si Lian sa lugar namin, ay sa akin niya talaga agad binibigay ang lahat ng pera niya. Hihingi lang siya sa akin kung ano ang kakailanganin niya. Pero sabi niya, Mama Mia, kahit saan ko raw gustong gamitin yung pera ay ayos lang sa kanya. Pero hindi ko naman ginagalaw ang pera niya kasi may pera naman akong sarili ko. May savings din naman ako. May isang gabi, mga 9 p.m. ata yun, tulog na ang anak namin. Nakatambay kaming dalawa ni Lian sa terrace namin. 2-story kasi yung bahay namin. Yung terrace ay nasa taas. Nakatingin lang kami noon sa mga dumadaan sa may kalsada. Nung biglang nakaramdam ng kung anong init ng katawan nitong si Lian, pinaupo niya ako sa kanyang harapan at dahil medyo madilim dun sa pwesto namin ay hindi na rin kami nag-on pa ng ilaw. Dahan-dahan niyang pinasok ang kamay niya sa loob ng short ko. Pagkatapos ay pinagpala niya doon gamit ang kanyang kamay ang maselang bahagi ng aking katawan. Mama Mia, para kaming mga teenager na nag-e-explore nung mga panahon na yon sa mga kabastusan ng buhay. Love, masarap ba? Tanong niya. Umungol lamang ako, pero pinigilan ko siya. Baka may makakita sa atin sa baba. Hindi yan. Baba mo lang konti yung short mo, tsaka yung underwear mo. Ako, dahil masunuring bata nga, sumunod na lang din, Mama Mia. Pagkatapos ay binaba niya din ang kanyang short at suot na boxers at pinaupo niya ako sa kandungan niya. Para kaming mga baliw noon. Kakaiba din ang trip namin at ang thrill namin nung mga panahon na yon. Ginaguide niya ako habang ako, kahit na sarap na sa pakiramdam ko, ay lumilingon-lingon ako sa paligid ko at baka may makakita sa amin at machismis pa kami ng kung ano. Mama Mia, baliw na baliw kaming dalawa nung mga panahon na yon. Pero wala din namang nakakita sa amin. Kakaiba pala ang trip na yon. Kakaiba ang thrill na naibibigay noon sa inyong dalawa. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Dumating din ang araw ng kasal naming dalawa ni Lian sa Office of the Mayor. Hindi na talaga ako nakahindi. Naisip ko wala na rin naman akong magagawang alibay para humindi pa. Ang witness namin ay ang Brad ni Lian at yung asawa niya. Tapos si Yeng at isa ko pang pinsan na lalaki. Ang nag-attend naman sa side ni na Lian ay si Major. Kasi yung family niya ay nahirapang bumiyahe nung mga panahon na yun dahil madalian din po ang kasal na yun. Sa ceremony ay hindi ko talaga makalimutan ang tanong ni Mayor. Taga saan pala itong magiging asawa mo, Ina? Taga Mindanao, Mayor. Nako, ang layo-layo naman marami naman dito malapit sa atin. Eto ang napapala ko sa pagiging magala, Mayor Tumawa naman si Mayor. So ayun, finally, naging Mrs. na rin ako ni Lian. Mama Mia, we had our church wedding 2 years after sa aming civil wedding. Sa Cebu ginanap ang kasal namin dahil doon naman talaga nag-umpisa ang lahat sa aming dalawa. Actually, hindi naman yon ang dahilan, kundi para mas madali sa lahat ang access. Para mas madali din ang magiging biyahe ng side ni Lian, so nag-meet halfway na lang kami. Sakto lang din ang date sa civil namin para hindi na kami maguluhan pa kung anong anniversary ba ang aming ipaghahanda o aming gagawing totoong anniversary. Kasi wala kaming anniversary sa pagiging magjowa naming dalawa Mama Mia, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Alam kong marami ang mga funny and kilig at mga away moments at marami rin ang mga kabaliwan na siguro masasabi ng ibang mga nakikinig na napaka-OA ko naman talaga. Hindi pa uso ang salitang depression ng mga panahon na yon, pero naranasan ko na yon. Yung depression, yung parang hindi ko
maintindihan ang sarili ko. Dumaan ako sa ganon, Mama Mia. Masayang masaya naman ako. Masaya, as in sobrang saya. Kahit na hindi ako sure nung una kung sigurado na ba akong maging Mrs. ni Lian, ngayon ay hindi ko naman pinagsisisihan ang desisyon ko, Mama Mia. Marami pa sana akong gustong i-share sa inyo, lalong-lalo na ang tungkol sa pagiging mag-asawa namin, pero sa susunod na lang siguro. This year, Mama Mia, we will celebrate our 21st church wedding anniversary. At isi-celebrate din namin ang aming 23rd civil wedding anniversary. Gusto sana ni Lian na mag-renewal vows kaming dalawa, pero sabi ko sa kanya, tsaka na lang kapag nag-25th wedding anniversary na lang kami or something para may ilulook forward kami. Hindi po ako perpektong ina, pero for sure, I am a loving and an always present mom dun sa mga anak namin ni Lian. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa Diyos dahil walang maski isa sa mga anak namin ang sumunod sa pagiging maloko naming dalawa noon ni Lian. I am blessed with 5 very mababait na mga anak, 3 boys and 2 girls. Ang eldest namin, Mama Mia, ay seaman na po sa ngayon. Andun sa Canada ang kanilang barko sa ngayon habang sinusulat ko ang kwento namin na ito. Ang aming second child ay girl na nandun sa Cebu, full scholar sa isa sa mga best universities doon. The rest ay high school at elementary pa, mga academic achievers din. Pasensya na pala sa mga nanonood at nakikinig dahil hindi naman po ako masyadong mayabang. I'm just a very proud mom sa mga achievements ng mga anak ko. In life, always expect the unexpected. Learn to go with the flow but always seek for God's guidance para hindi tayo mawala sa daan. Never rush things, always wait for the right time. Never force things that are out of your control. Wala talaga tayong magagawa sa mga bagay na hindi natin kontrolado. And don't be too hard on yourself if things don't go your way. There are still lots of options na pwede mong gawin. And most of all, huwag tayong mang-isa ng ating kapwa. Hindi talaga ako sweet na pagka-Mrs. I admit, Mama Mia. But I'll use this time para magbigay ng konting message sa asawa ko. Pang one time lang ito at wala nang repeat pa. To my husband, kahit alam kong hindi mo ito maririnig, thank you, love. I may have not feel the love in the beginning, but you made me fall in love with you every day. I may have not shown you the kind of love the way you want it to be, but rest assured, I love you in a way how I understand what love is. And I love you more than you'll ever know. To all the listeners and viewers, maraming salamat for being with me at sa pagpapahiram ninyo ng oras ninyo para pakinggan at panoorin itong kwento ko. Ang totoo niyan ay nagdadalawang isip talaga ako kung mag-share ba ako dahil nahihiya ako. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo itong kwento namin. Maraming salamat. This is your Tita Ina, signing off. Grabe naman ang kwentong ito, nakakakilig na sana din wag masyadong pamarisan ng ating mga kabataan, okay? Pwede kayong magkaroon ng nakakakilig na kwento na wag dumaan sa mga pinagdaanan ni Ina at ni Lian. Anyways, I'm happy dahil in the end, all things turn into beautiful experiences and moments. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento, Tita Ina. Tita naman talaga siya At syempre, maraming salamat din sa mga nakikinig sa atin at sa mga nanonood. Thank you so much sa inyong oras. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video. Huwag niyo ring kalimutan na i-subscribe itong ating channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe para naman lagi kayong na-update sa tuwing meron tayong
yung bagong video na inilalabas. At kung may sarili kayong kwento dyan, bakit naman? Sulat nyo na yan, wag na kayong magdalawang isip pa. Pagkatapos, email nyo na rin sa atin, mamamiyacdo0317@gmail.com. Thank you so much for all of your time. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Enjoy the rest of your weekend and see you next time. Dito lamang sa inyong paboritong programa. Bye-bye!